Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, kung saan atin pong iniugnay ang mga Philippine Foreign Service Post, mga embahada po yan, at mga konsulado sa iba't ibang dako ng mundo sa ating Filipino diaspora o Filipino community. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ulit ang inyong makakasama dito sa programa, Steph Vicente, para sa more or less 30 minutes ng diskusyon patungkol sa serbisyo na iniaalok po ng ating Philippine Foreign Service Post, diplomatic relations sa pagitan po ng Pilipinas at ibang mga bansa, maging ang kalagayan po ng ating mga kababayan dun sa kanilang host country. Bago tayo magtungo sa ating pag-uusapan sa araw na ito, ay atin munang pasalamatan ang ating mga kasamahan dito sa studio para sa Master Control. Kasama natin si Justin Osias. Sa Warcast naman ay kasama natin si Hero Lucero. At dahil nabanggit natin ang ating team dito sa studio, ay tayo po ay nasusubaybayan sa pamagitan ng ating social media platforms via Facebook and YouTube po yan. Sa Facebook po, isearch nyo lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Ganon din po sa ating YouTube channel, ganon din po ang pangalan ng ating YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, pakiusap na lang din po namin ay pa-like na lang po, pa-follow at pa-subscribe na rin po sa ating mga social media platforms dito sa ating himpilan. At bukod sa ating social media platforms, ay tayo po ay nasusubaybayan sa pamagitan po ng ating Evox PBS Receiver app. So paano po ba ito ma-access? Unang-una ay magtungo lamang po sa Google Play Store para sa mga Android phone users at sa App Store naman para doon sa mga gumagamit ng iPhone. Anong gagawin pagkatapos ma-download at ma-install itong Evox PBS Receiver app? Syempre ay hahanapin niyo po ang icon o logo ng Radyo Pilipinas World Service upang mapakinggan niyo po kami. Syempre ang ating mga programa katulad na lamang po nitong Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At syempre bukod sa mga nabanggit pong platforms ay meron din po tayong shortwave radio na nagbalik po nung last year, December po, buwan ng Disyembre ay nakabalik na po tayo sa ating shortwave radio. At ito po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service, at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Nakilala rin po sa pangalang Voice of America. So paano po ba mapapakinggan ng ating mga kababayan na sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng shortwave radio, ang ating programa. So ito po yung mga shortwave frequencies po natin: 9.370 MHz, 15.200 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito pong ating Filipino service kung saan po ay kasama itong programa natin na Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay napapakinggan po sa local time po natin dito sa Pilipinas, 1:30 AM to 4:30 AM po. Yan po yung kabuuan po ng ating Filipino service at kumbaga 30 minutes po dyan or more or less ay nakalaan po para sa ating programa. Doon po sa mga mas familiar po doon sa UTC, ang oras po ng ating Filipino service ay 17:30 to 20:30 UTC. 3 oras po 'yan.
Kaya syempre ay kayo po ay do sa mga shortwave radio enthusiasts natin ay iniimbitahan po namin kayo na sumubaybay, makinig sa ating mga programa. Hindi lamang sa programang ito kundi sa iba pa nating programa, mapa Filipino man o sa English service. So para sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay atin pong pupuntahan muli ang Estados Unidos. Pero medyo particular tayo, no, sa particular place tayo, no, for today's edition dahil ang ating pupuntahan ay Los Angeles, California. At upang ating malaman yung kumbaga relationship between the Philippines and the local government, no, diyan sa Los Angeles and probably dun sa iba pang lugar na sakop ng kanilang consular jurisdiction, at syempre ang kalagayan din ng ating Filipino community diyan ay makakasama natin mula sa Philippine Consulate General in Los Angeles, walang iba kundi si Consul General Adelio Angelito S. Cruz. Conjen Cruz, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po dyan, Ms. Steph, at isang magandang umaga din po sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat, Conjen, sa pagbibigay niyo po ng oras para makasama po namin kayo dito sa programa. Diretso na tayo sa ating mga katanungan. Conjen, paano niyo po mailalarawan ang relasyon sa pagitan ng ating Philippine Consulate General sa Los Angeles at dun sa local governments po, no, ng mga lugar na under the consular jurisdiction? Well, I'm very happy to report naman po, no, na tawagin na lang po natin very warm and cordial ang relasyon ng ating konsulado dito sa mga different local government units. Very warm, very friendly, matulungin po sila. At alam naman po natin na ang Southern California ay may pinakamalaking populasyon ng mga Filipinos dito sa Amerika. So marami rin tayong mga kababayan na nagtatrabaho sa mga local government units. So masaya po kami dito at as I said, napakamatulungin po sila at very respectful sa mga dealings po with the Philippine Consulate. Conjen, nabanggit niyo na nga po, no, na Southern California po, no, ang nasasakupang lugar, no, under the consular jurisdiction ng ating Los Angeles PCG. So ito lang po ba, no, talaga ang sakop or meron pa pong iba pang mga lugar? Ang iba pa pong mga estado na nasa jurisdiction ng Los Angeles Consulate ay ang Southern Nevada at ang buong state po ng Arizona. Matanong ko lamang po, Conjen, kasi sabi niyo warm and cordial yung relationship between the Philippine Consulate General dyan sa Los Angeles at dun sa mga local governments na kumbaga ay under the consular jurisdiction. Gusto lamang po namin malaman kung saan-saan pong mga sectors or fields po nakatuon yung atin pong pakikipag-ugnayan sa Southern California, sa South Nevada at dyan sa Arizona. Well, in terms of assistance po na ibinibigay sa atin ng iba't ibang mga local governments, no, we have our kababayans po actually sa iba't ibang mga profesyon. Majority of them are working in the medical profession. We have a lot of Filipinos na actually federal, city, and state employees. No? In addition, marami po tayong mga Filipinos dito na mga negosyante holding managerial positions. No? So relatively magaganda po ang mga trabaho ng ating mga kababayan po dito. Pagdating po, no, sa kumbaga mga mas specific po na sektor, meron po ba tayong pakipag-ugnayan po dun sa local government units when it comes to trade and investment, culture, and probably tourism po? Oh yes, well, mabuti naman po nabanggit po ninyo yan, no? So it's very holistic and kami po dito sa consulate sa Los Angeles, maswerte po kami sapagkat we have 5 attached agencies from the different branches and departments of the government.
So, in addition po sa ating konsulado dito sa LA, meron po tayong trade office, meron po tayong tourism office, meron po tayong migrant workers affairs office, meron po tayong actually office ng SSS, and meron po tayong office of the Philippine Police, Philippine National Police. So, in addition to the consular services na ibinibigay po natin sa ating mga kababayan, yes, we are also very much involved in promoting tourism, promoting investment, and cultural exchanges dito po sa LA. Mm. Mm. Conjen, mapunta po tayo dun sa culture po ulit, no. Ano po ba yung mga culture related programs na isinusulong po no ng Los Angeles PCG, lalong-lalo na po alam naman natin na talagang malaki no ang Filipino community o Filipino diaspora no in the US in general po. Paano po ba natin na napopromote yung kulturang Pinoy dun sa ating probably sa mga PhilAm diyan sa LA? Yes. Well, this year, we are celebrating yung 80th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Philippines and the United States. No? So in addition to our regular June 12 Kalayaan celebration, we also celebrate po every October Filipino-American Heritage Month. And considering po that mahigit 200 Filipino-American organizations po ang rehistrado sa ating consulate dito sa LA. So you can just imagine po yung dami ng mga events at mga celebrations na ginaganap dito for almost every month, no? Kasi iba't ibang mga organization po, they will have their annual gala events, cultural events. So one of the other equally important drive that we are doing right now is reaching out po sa mga nakababatang Filipino-Americans. And we are trying to encourage them and help them rediscover their roots and heritage para maging proud naman po sila sa pagka-Pilipino nila kahit dito na po sila pinanganak at lumaki sa Amerika. And ano po yung mga specific na programs for our Filipino-American youth dyan po sa LA para lang po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay sa programa? Para sa mga kabataan naman po, we are actively engaging yung mga universities dito, pati po mga high schools actually. So masaya po kami sapagkat marami po mga high schools dito may Filipino club, no? And then marami rin yung universities po dito, especially sa Southern California, na talagang proud ang mga Filipino Americans. They have their own Filipino organizations. And sa kanila po kami nakikipag-ugnayan. And tuwing may okasyon po or may bagay na sineselebrate ang Philippines, we reach out to them, invite them sa mga events po natin, no? In fact, ang pangarap nga po namin sapagkat California nga po ang may pinakamalaking populasyon ng mga Filipino, we are actually in the works po with hopefully establishing the first permanent Filipino-American Museum in California. So baka sa loob po ng isang taon ay magbubukas na po tayo. That's good to know po, Conjen. Kumbaga, isa po yan sa abangan ng ating mga Filipino-Americans, lalong-lalo na no, dyan sa mga lugar kung saan meron pong consular jurisdiction ng ating Los Angeles PCG. And of course, kanina na pag-usapan din nga po natin yung regarding sa tourism. So, paano po ba natin ipinapakilala ang mga tourist destinations dito sa Pilipinas, hindi lamang dun sa mga PhilAms natin dyan, kundi maging sa mga talagang mga Amerikano na po, no? Dyan sa LA at dun sa iba pang mga lugar. Well, very active po ang ating Philippine Tourism Office dito, and together with the Philippine Consulate, we actually reach out po hindi lang sa mga Filipino Americans, pati sa mga mainstream. Kasi alam naman po natin dahil ang mga kababayan natin dito ay talagang uuwi ng Pilipinas para makapiling ang kanilang mga kamag-anak doon, we also reach out po sa mainstream Americans para dumalo po sa ating bansa. Now, every year,
meron po tayong tinatawag na VIP tour or Very Important Pinoy Tour. Ito po ay sa pamumuno ng ating Philippine Embassy in Washington under the leadership of Ambassador Romualdez. And every year, sa buwan po ng Hulyo, kami po ay nagdadala ng mga Amerikano, Filipino-Americans sa Pilipinas, and we showcase at least 2 provinces. So para sa taong ito po, we will be showcasing 2 beautiful provinces, the provinces of Dumaguete and Cebu. And then magkakaroon po tayo ng day trips sa Bohol and Siquijor. And we're hoping na for this year ay sama po tayo ng mahigit 500 Filipino-Americans and mainstream Americans sa VIP tour na ito po. So, all 9 consulates po sa buong Amerika, Philippine consulates, will work with the Department of Tourism and Raja Tours. And then, it's 11 araw po ito ng pag-ikot sa iba't ibang mga bahagi ng ating bansa. So, nandiyan na po ang Manila, and then lilipad po papuntang Dumaguete, and then Cebu, and then yun nga po, day trips to Bohol and Siquijor. So we're looking forward to that po, at marami na po ang nag-express ng interest at marami na pong excited na makadalaw naman po sa 2 probinsyang ito sa Pilipinas. Conjen, mabalikan ko lamang po no iyang VIP tour. Sa ngayon po ba ay may mga nagre-register na po para makasama sa VIP tour, at kung hindi pa po tapos yung kumbaga pag-recruit po ng mga isasama po dito, ay paano po sila, ano po ba ang mga kailangan gawin para sila po ay mapabilang sa VIP tour? Pwede po silang pumunta sa website po namin, and then actually ito po yung mga detalye. So it's ang tawag po natin dito ay Very Important Pinoy Tour, July 12 to 21, in cooperation with the Department of Tourism. So pumunta po sila sa Facebook page ng Philippine Consulate General sa Los Angeles, at nandun po lahat ng mga detalye. Ang maganda po dito ay yung mga kamag-anak po ng ating mga kababayang uuwi sa Pilipinas. Yung mga kamag-anak po nila na nasa Pilipinas, pwede pong sumama at pwede pong makisabay doon sa tour. So hindi lamang po rediscovering the Philippines, pero bonding opportunity din po ito para sa mga uuwing Filipino-Americans, at makapiling po nila ang kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas. So ang website po namin, kung mamarapatin po ninyo, viptourphilippines.com. Thank you po, Conjen, for that information na syempre mahalaga para dun sa mga PhilAms din natin, no, na nais makilala itong ating bansa na Pilipinas. Conjen, mabalikan ko rin po, no, kasi kanina iba't ibang mga kumbaga yung mga offices po, no, yung naka-attach sa ating Los Angeles PCG. Curious lang po kami, Conjen, kung kumusta po yung kumbaga ay yung masasabi natin na although syempre marahil ay hawak din ito, no, ng ating Philippine Embassy sa Washington, pero sa part po ng Los Angeles PCG, kumusta po yung pagdadala ng mga investments from there papunta sa atin, at yung sa atin din, syempre, na mga produkto na pwede po natin maipakilala dyan sa nasasakupan po ng consulate. Well, actually, matutuwa po kayo sapagkat dahil napakarami po ng mga Pilipino dito, lahat po ng nabibili sa Pilipinas, mabibili rin po dito sa LA, no, sa Southern California. May kamahalan lamang po ng konti. But kaya kapag nandito po ang ating mga kababayan, hindi nila namimiss ang Pilipinas sapagkat lahat ng mga rekado, lahat ng mga ingredients na nabibili sa Pilipinas, nabibili na rin po dito. And ang ating Philippine Trade Office po, no, is constantly coordinating with the Department of Trade and Industry in discovering Philippine products na maibibenta po dito sa Amerika. Of course, as long as it passes the strict FDA regulations, no?
Marami rin po tayong mga malalaking Filipino-American supermarkets dito na nagbebenta ng exclusively Philippine products. So, kung may mga kababayan naman po tayo na nasa Pilipinas at gusto po nilang magkaroon ng pagkakataon na makapag-export, no, dito sa Amerika, ang irerekomenda po namin ay makipag-coordinate po sila sa Department of Trade and Industry and gagabayan po sila kung papaano po magplano, mag-package, no, ng mga produkto na sa tingin nila ay magiging very successful naman po dito sa US. So right now, we are also in the process of discovering anumang mga maliliit na bagay na pwedeng madala dito. Sa ngayon po, ang alam ko ay napaka-short supply po ng taro or ube dito sa Amerika. No, ang dami hong naghahanap. Bangus, ang dami rin hong naghahanap ng bangus. No? Banana leaves, yan, isa yan. I just found out a few days ago. So these are things na talagang hinahanap na po dito dahil mahirap hanapin po dito sa Amerika. So if there are small products, lalong-lalo na po yung mga produkto natin na matatagal ang shelf life, no? Whether it be sweets or cookies, or new ingredients na pwede pong pansahog sa ating mga pagkain Pilipino dito, mabili rin po dito yan. No? So, I strongly recommend sa ating mga small and medium enterprises sa Pilipinas, kung sa tingin po ninyo na maganda ang magiging market ninyo dito sa Amerika, please, wag po kayong matakot, mahiya, coordinate with the Department of Trade dyan po sa Pilipinas and they will guide you kung paano po makapag-export dito sa Amerika. On our end naman po, kung may mga darating naman pong mga delegasyon mula sa Philippines, business delegation, we accommodate them naman po and then we also promote their products dito po sa Southern California. So we're always in the lookout, constantly in the lookout po kung ano po ang pwedeng mai-export from the Philippines at maipamahagi naman po dito sa ating mga kababayan. Hindi lang po sa ating mga kababayan, pati sa mainstream. That's good to know po, Conjen, para syempre, no, dun sa mga nakikinig sa atin na maaring gusto, no, na magdala, no, ng kanilang produkto papunta sa LA. Ayan, syempre dadaan tayo sa tamang proseso para syempre mas smooth, no, yung pagpapakilala natin ng mga produkto, ng mga Filipino products sa mga probably sa mga PhilAm at dun din, no, sa mainstream. Conjen, na kanina nabanggit niyo po dun sa earlier part of this interview, yung mga fields kung saan nagta-thrive ang ating mga kababayan dyan sa Los Angeles at dun sa iba pang lugar na under ng consular jurisdiction ng consulate. So, bago yung kung ilan yung OFWs, gusto namin malaman, no, kung ilan po ang kabuang populasyon ng mga Pilipino or individuals with Filipino blood diyan sa Los Angeles, sa Southern California po, no, at dun sa dalawa pa pong states na inyo pong nabanggit kanina. Base po sa dato ng 2022 US Census, sa LA City, mismong city of LA po, we have estimated a number of over 143,000 Filipino Americans po. So that's city of LA pa lang po, no? Sa LA County, there are 5 counties po sa LA. There are about 350,000, no? So for the whole Southern California naman po, ang estimate po namin is about 950,000 Filipino Americans. Southern California pa lang po yun. And then, dun po sa ibang mga jurisdiction namin, Southern Nevada, we are estimating there are about 180,000 Filipinos. Doon naman po sa Arizona, approximately 75,000 Filipino Americans po. Kumbaga, In total, about 1.4 million po ang
sinisilbihan po ng Philippine Consulate General in Los Angeles. Kumbaga, lagpas sa 1 million out of the 4.5 million, no, na mga Pilipino sa buong US, no. Grabe, ang laki po pala, no. Ang laki talaga Yes. ng sakop po, no. At kanina nabanggit nyo, tama po ba 200 Filipino community organizations? Mahigit po. Over 200 Filipino-American organizations. Ito ay base po sa propesyon, base po sa kanilang geographical location. So kung may probinsya, may bayan, kung may bayan, kanya-kanyang bayan po yan. So isipin na lang po natin sa dami ng mga bayan sa Pilipinas, sa dami ng mga probinsya sa Pilipinas, sa dami ng mga propesyon na ginagampanan po ng ating mga kababayan dito, umaabot po sa mahigit 200 ang Filipino-American organizations. Conjen, bago natin puntahan, no, yung relationship between the consulate and the Filipino community organizations, ay gusto po namin na malaman kung kumusta po ang, kumbaga, impression po, no, sa ating mga kababayan. And bago po pala nun, from the population na you have just mentioned, ilan po dito yung mga masasabi po natin na OFWs in the modern context po? I would say maybe less than 20%. Kasi karamihan po ng mga Pilipinong pumapasok ngayon dito ay based on their approved immigrant visa statuses. So, meron pong mga kababayan tayo na nasa medical profession, they're under working visas, pero eventually po, nag-a-adjust na po sila to immigrant after a few number of years. Usually, after 5 years, pagka-working visa, you can adjust na po sa immigrant, no? So, very fluid po ang number of people or Filipino-Americans under a working visa category. And then they eventually adjust na po to immigrant status. And kanina, no, yung itatanong po sana bago ito, ay kumusta po yung impression niya po, no, sa ating mga kababayan na migrant workers, no, particular dun sa kanilang work ethics, ano po ba yung mga feedback na inyo pong natatanggap patungkol po dun sa kumbaga sa behavior po, no, ng ating mga kababayan diyan sa Los Angeles at sa iba pang states na under the consular jurisdiction ng LAPCG? Well, very proud po kami sapagkat kahit na anong propesyon po ang pasukin ng Pilipino dahil sa sipag, tiyaga, no, at loyalty na ibinibigay ng ating mga kababayan sa kanilang iba't ibang mga trabaho, sila'y talagang minamahal po ng kanilang mga employers. In fact, lalo-lalo na po sa medical profession, gold standard po ang pagbibigay ng serbisyo ng ating mga doctors and nurses, no? Ito po ang ginagaya ng ibang mga lahi para lang masigurado na maganda ang pagbibigay ng serbisyo sa mga pasyente sa medical profession. Pinagmamalaki po namin yan. And talagang we're very proud that nire-respeto po sila ng iba't ibang mga lahi sa iba't ibang mga propesyon. At ito naman po, Conjen, no, ano po ang mga karaniwang challenges, concerns, problema na-encounter po, no, ng hindi lamang ng mga OFW kundi maging ng mga siguro kahit yung mga migrants na mismo diyan sa Los Angeles at sa iba pang lugar habang sila po ay nagtatrabaho at naninirahan sa mga lugar na under the consular jurisdiction po ng ating consulate. Well, alam naman po natin in general dito po sa Amerika, hindi ho madali ang buhay dito, no? So, para sa ating mga kababayan po sa Pilipinas, kung sa tingin po nila napakalaki ng kinikita ng ating mga kababayan dito dahil dolyar, dolyar din naman po kasi ang ginagastos dito, no? So, mataas po ang standard of living dito sa California. In fact, naobserbahan po kasi namin, no, it's because of the resiliency ng ating mga kababayan dito.
nakakapag-ipon po sila, nakakatipid sila, hindi po sila magarbo sa kanilang pamumuhay. So kahit may kamahalan ang standard of living po dito, they survive and they survive well naman po, no? Naobserbahan pa rin po namin dito ang mga Pilipino po, pamilya yan, nagsasama yan sa isang bahay. So, yung mga anak kadalasan kasama ng mga magulang. So, hindi pangkaraniwan hindi umaalis ang mga kabataan at naghahanap ng sariling apartment. So, yung cumulative income po ng family, parents, children, malaking bagay po yung malaki po ang natitipid nila, no? And then sama-sama po sila sa isang pamamahay, sharing po sila sa mga expenses. So, yun po ang dahilan kung bakit sila nakakaipon. Matatalino rin po at very resourceful ang ating mga kababayan dito. And I think yan po ang isang trait, no? Or virtue ng mga kababayan natin saan man sa mundo. Basta't alam ninyo na may kamahalan ang tinitirhan ninyo, natututo po silang mag-ipon at magtipid. Conjen, matanong ko lamang po, meron po ba kayong datos, no? Dun sa bilang naman po, hopefully wala nang ganito, no, diyan sa inyong concert jurisdiction, pero meron pa po bang bilang ng mga illegal, no, yung mga illegal Filipino workers diyan sa Los Angeles at sa iba pang states na sakop po ninyo? Well, aminado naman po tayo, meron po tayong mga undocumented Filipinos. Ito po yung mga Filipinos na pumasok using legitimate tourist visas and for whatever reason, hindi na po sila umuwi ng ating bansa. Unfortunately, hindi po namin makukuha yung exact number sapagkat wala po kaming access, no, sa number of Filipino tourists entering the United States. That's number one. Number two po, alam naman po natin na ang mga Pilipino na pumapasok sa Amerika, marami po sila mga kamag-anak, hindi lamang po dito sa California, sa West Coast, pwede rin po sa Midwest or sa East Coast. So, very mobile po sila. So if I would assume kung undocumented sila, no, they would probably reach out sa mga iba't ibang kamag-anak nila sa iba't ibang parte ng Amerika. Pwede po silang pumasok ng California and then pumunta ng Midwest, Chicago and then or New York. So sa ngayon wala po kaming exact number of undocumented Filipinos po. Pero meron po bang mga lumalapit po, no, sa consulate para kumbaga sila ay maging documented na po? Well, kung magiging documented man po sila, kinakailangan hindi po sila mag-overstay doon sa visa privilege na ibinigay ng Amerika sa kanila. So, kung sakaling binigyan po sila ng 6 months, no, 6 months as a tourist, the moment na lumampas po ng 6 months and 1 day na nag-overstay po sila, grounds for deportation na po yun. And grounds for blacklisting for 3 years. No? So, in terms of adjustment of status po, ang mga nag-a-adjust lang man po ng mga status dito ay yung mga working to immigrant or yung mga pumapasok po under spousal visas or fiancé visas, no? So gusto ko rin po ipaalam sa ating mga kababayan, kung kayo po ay pupunta ng Amerika gamit ay isang tourist visa and then kayo po ay maghahanap ng trabaho, kayo po ay mag-overstay. Sa panahon po ngayon, sa administrasyon po ngayon, napakahirap na po na kayo ay makapag-adjust ng status. Sapagkat kahit isang araw po ang lumampas doon sa ibinigay na privilege ng inyong tourist visa ay deportable offense na po yun. Samantala, Conjen, aside from those concerns po, no, meron pa rin po ba tayong mga kababayan na matatawag pong in distress na tinutulungan po ng ating consulate? Ilan po sila kung maaari niyo pong ibigay ang datos at due to privacy reasons, siguro in general na lamang ito, ano po yung mga kanila pong kinakaharap na concerns?
Well, dalawang pong klase ng mga kababayan natin na in distress. Actually, tatlo po. Number one, ito po ay yung mga kababayan natin dito na nag-overstay, nag-tourist visa, at nahirapan po sa buhay, minalas sa trabaho, at wala pong malapitan, walang mapuntahan. No? Sila po ay humihingi ng tulong sa amin para either makauwi po ng Pilipinas or makahanap po ng ibang trabaho. Ang second po na Filipino in distress na ating ma-identify ay yung mga Filipinos naman po na incarcerated or yung mga nakakulong dahil sa iba't ibang mga krimen na ginawa po nila. No? So ito naman po, constantly monitored po namin at masasabi ko rin naman po na maganda ang ating relasyon with police authorities, jail authorities, pati ICE authorities po. No? We are constantly informed kung meron po mga Pilipino na under ICE detention. Yung pangatlong Filipino in distress naman po, usually mga family problems, marital problems. Ito naman po, well, sa dami po ng mga abogado dito, usually humihingi na po sila ng tulong sa mga Filipino-American lawyers or American lawyers para ma-resolve po yung kanilang mga family problems. But any Filipino po na humingi ng tulong sa amin, undocumented man or documented, kami po'y handang tumulong. In fact, kamakailan lamang po, meron po kaming nakilalang Filipino na homeless, no? Undocumented. Immediately, nung nalaman ko po yun, nag-offer po kami na kung gusto po niya ay kami po ang bahala sa papansahin niya sa Pilipinas, may uuwi po natin siya, i-refer po natin siya sa DSWD pag-uwi, maihahatid po siya hanggang sa tinitirhan niya kung ito'y nasa probinsya man. Pero hindi ho tumanggap ng tulong ng konsulado. At ang sabi po ay hindi ho niya kayang matanggap ang kahihiyan kung siya man ay bumalik sa Pilipinas. Although we are constantly monitoring po ang ating kababayan na ito, palagi ho namin binibigyan ng tulong. Marami rin po tayong mga Filipino organizations dito funded by the federal government and state government na directly tumutulong po sa ating mga kababayan also in distress. And speaking of Filipino community organizations, kanina nabanggit niyo po na mahigit 200 ang Filipino community organizations sa lahat po na lugar na under the jurisdiction po ng LAPCG. So, kumusta po ang inyong pakipag-ugnayan sa ating Filipino community at ano po yung mga activities kung saan po nakikipag-collaborate po kayo sa kanila? Meron po tayong email listahan po ng lahat ng mga organizations. So, every time na may okasyon po, may event or announcement na ginagawa ang konsulado, we have an email blast. So, lahat po ng mga organisasyon nalalaman po ang mga aktibidades ng konsulado. And of course, during June celebrations, yung National Day po natin, we also reach out to them. So, through our connections, email, social media sites, we nakakapag-reach out po tayo sa kanila. And if there are any important announcements po, either from the government, federal level or state level, siya rin po namin ipinapamahagi sa iba't ibang mga organizations. We are also undertaking a lot of other activities such as health awareness, cancer awareness, anything that will protect and promote the welfare of our kababayans po dito sa Southern California, ginagawa po namin. At speaking of activities po, ano po ang mga activities probably in the next next few weeks na dapat po ay abangan ng ating mga kababayan sa mga estado po na under the consular jurisdiction po ng Los Angeles PCG. Meron po bang tayong mga nakaset na dates probably for consular outreach missions po, Conjen? Meron po. We have consular outreach missions po sa San Diego, sa Las Vegas, at sa Arizona. In fact, sa dami po ng ating mga kababayans doon,
Usually, dalawa po ang ating outreach missions sa Las Vegas every year. Dalawa rin po sa San Diego every year. At once a year po sa Arizona. So itong darating po na March 20 to 21, nasa San Diego po kami. No? Kami po ay makikipagtulungan sa ating honorary consul doon at sa mga organizations na very active na tumutulong po sa aming consular outreach. So March 20 to 21 po yon. Sa April 11 and 12, kami naman po ay babiyahe papuntang Las Vegas. Meron din po tayong honorary consul sa Vegas at we will be coordinating po with them para sa pagbigay po ng mga consular services sa mga kababayan po in Vegas and Southern Nevada. And then April 18 and 19 po, pupunta naman po kami sa Phoenix, Arizona para magbigay din po ng consular outreach. Ayan, that's good to know po, no? Kaya iset na po, no, para sa mga nakikinig po sa atin at nanonood na kumbaga naninirahan dun sa mga lugar na binanggit ni Conjen. Ayan po, meron pong mga consular outreach missions na pwede nyo pong antabayanan. At bago ko po kayo pakawala na Conjen, ano na lamang po ang inyong panghuling mensahe para sa mga kababayan po natin na marahil ay sumusubaybay ng episode o edition po na ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Go ahead po, Conjen. Well, una-una, maraming salamat po sa inyong continued support na ibinibigay sa DZRP. Napakalaking tulong po ang ibinibigay ninyo sa ating mga kababayan. At maraming salamat din po sa pagbibigay sa amin ng opportunity na maipamahagi din po ang aming mga ginagawa dito sa iba't ibang jurisdictions namin. Patuloy po namin pagsisilbihan ng ating mga Filipino-Americans dito. Kung may papamahagi lamang po ako at may papakiusap sa ating mga kababayan dyan po sa Pilipinas, kung may mga kamag-anak po kayo na nandito sa Amerika, at least under our jurisdiction, kung may kinakailangan po sila na tulong mula sa konsulado, huwag po silang mag-atubiling humingi ng tulong sa amin. Lalong-lalo na po kung sila ay undocumented. No? Sila po ang ating mga kababayan na kinakailangan nating bigyan ng tulong. At kung mamarapatin ninyo, Ms. Steph, ibibigay ko po sana ang email address ng konsulado para pwede pong sulatan kami ng ating mga kababayan dito. Ang general email po namin ay losangeles.pcg@dfa.gov.ph. And meron din po kaming email para sa ating assistance to nationals, yung mga emergency cases po ng mga distressed Filipinos. Ang email address po ay lapcg.atn@dfa.gov.ph. Ayun. Maraming salamat po, Consul General Cruz, sa pagsama nyo po dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. We hope na hindi ito, no, ang una at huli po, no, na amin po nga maitatampok ang ating Consulate General dyan sa Los Angeles. So sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Malaking karangalan po. Mabuhay po kayo. At ating pong nakasama mula sa ating Philippine Consulate General sa Los Angeles, California, walang iba kundi si Consul General Adelio Angelito S. Cruz. Ayun. So, dito na natin natatapusin ang edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Syempre, shout out ulit, no, sa ating mga kasama dito sa studio, sa ating Master Control, nandyan si Justin Osias, sa ating Warcast, nandyan pa rin si Hiro Lucero. At syempre, maraming salamat sa lahat ng nakikinig sa atin, nanonood sa atin dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Syempre, pakiusap po natin, no, lagi sa ating mga followers. Syempre, bukod sa pag-follow, paki-like and share na lang po, no, ang ating mga programa para mas mapalawak pa po ang ating reach, lalong-lalo na sa ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo.
Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.